Ang aklat ng Acts Kabanata 21. Nang humiwalay kami mula sa kanila at naglayag, dumiretso kami patungo sa lungsod ng Kos at nang sumunod na araw sa lungsod ng Rhodes, at mula roon patungo sa lungsod ng Patara. Nang makakita kami ng barko na papunta sa Phoenicia, sumakay kami at naglayag. Nang natatanaw na namin ang lungsod ng Cyprus, nilampasan namin ito sa kaliwa, at naglayag kami patungong Syria, at dumaong sa lungsod ng Tyro, sapagkat doon ibababa ang mga kargamento ng barko. Pagkatapos naming matagpuan ang mga alagad, nanatili kami roon ng 7 araw. Nagsabi kay Pablo ang mga alagad na ito sa pamamagitan ng Espiritu na huwag siyang tumapak ng kanyang mga paa sa Jerusalem. Nang makapagpalipas kami ng mga araw, umalis kami at nagpatuloy sa paglalakbay. Lahat sila, kasama ang kanilang mga asawa at mga anak, ay sinamahan kami sa daan hanggang makalabas kami ng lungsod. Pagkatapos lumuhad kami sa tabing dagat, nanalangin at nagpaalam na sa bawat isa. Sumakay kami sa barko, habang pabalik sila sa kanilang tahanan. Nang matapos namin ang paglalakbay mula sa Tyro, dumating kami sa Tolmeda. Doon ay binati namin ang mga kapatid at nanatili na kasama nila ng 1 araw. Kinabukasan umalis kami at nagtungo sa Caesarea. Pumasok kami sa bahay ni Felipe, na tagapangaral ng Ebanghelyo na isa sa 7, at nanatili kaming kasama niya. Ngayon ang taong ito ay may 4 na anak na babaeng birhen na nagpapahayag ng propesya. Habang nanatili kami doon ng ilang araw, dumating ang isang propeta mula sa Judea na nagngangalang Agabo. Lumapit siya sa amin at kinuha ang sinturon ni Pablo. Sa pamamagitan nito itinali niya ang kanyang mga paa at kamay at sinabi ng banal na espiritu, sa ganito rin itatali ng mga Hudyo sa Jerusalem ang taong nagmamay-ari ng sinturong ito, at ipapasakamay siya sa mga Gentile. Nang marinig namin ang mga bagay na ito, nagmakaawa kami at ang mga tao na nakatira sa lugar na iyon kay Pablo na huwag pumunta sa Jerusalem. Kaya sumagot si Pablo, "Ano ang ginagawa ninyo? Umiiyak at dinudurog ang aking puso. Sapagkat handa na ako, hindi lang upang magapos, ngunit para mamatay din sa Jerusalem alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesus." Dahil ayaw ni Pablo na hikayatin siya, tumigil na kami sa pagsubok at sinabing, nawa mangyari ang kalooban ng Panginoon. Pagkatapos ng mga araw na ito, kinuha namin ang aming mga daladalahan at umakyat patungong Jerusalem. Mayroon ding mga sumama sa amin na mga alagad sa lugar na iyon galing Caesarea. Kasama nila ang isang lalaki na nagngangalang Manason, isang taong taga Cyprus, na isa sa unang alagad kung saan kami manunuluyan. Nang dumating kami sa Jerusalem, tinanggap kami ng mga kapatid ng may kagalakan. Kinabukasan sumama sa amin si Pablo papunta kay Santiago at naroon ang lahat ng mga nakatatanda. Nang batiin niya sila, isa-isang ibinalita ni Pablo ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga Gentile sa pamamagitan ng kanyang ministeryo. Nang marinig nila ito, nagpuri sila sa Diyos at sinabi nila sa kanya, "Nakita mo, kapatid, kung ilang libo ang nanampalataya sa mga Hudyo. Nagsisikap silang lahat na sundin ang kautusan. Nakapagbalita sa kanila ng tungkol sa iyo, na iyong itinuturo sa lahat ng mga Hudyo na naninirahan kasama ng mga Gentile upang iwanan si Moises, at sinasabi mo sa kanila na huwag tuliin ang kanilang mga anak at huwag sumunod sa sinaunang kaugalian. Ano ang ating dapat gawin? Tiyak na maririnig nila na ikaw ay dumating. Kaya gawin mo kung ano ang aming sasabihin sa iyo ngayon, may 4 kaming kalalakihan na gumawa ng panata. Isama mo ang mga lalaking ito at linisin mo ang iyong sarili kasama nila, at bayaran ang mga gastusin nila, upang ahitin nila ang kanilang mga ulo. Upang malaman ng bawat isa na ang mga bagay na sinabi nila tungkol sa iyo ay mali. Malalaman nila na sumusunod ka rin sa kautusan. Ngunit tungkol sa mga Gentile na nanampalataya, sumulat kami at nagbigay ng tagubili na ingatan nila ang kanilang mga sarili mula sa mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo,
at mula sa mga nagbigti at mula sa kahalayan. Pagkatapos isinama ni Pablo ang mga kalalakihan, at kinabukasan, nang makapaglinis na siyang kasama nila, tumungo sila sa templo, inihayag niya ang takdang panahon ng paglilinis, hanggang may alay ang handog para sa bawat isa sa kanila. Nang malapit nang matapos ang 7 araw, nakita ng ilan sa mga Hudyo na galing ng Asia si Pablo sa loob ng templo at sinulsulan ang lahat ng napakaraming tao at siya ay dinakip. Sumisigaw sila ng, "Mga lalaki sa Israel, tulungan ninyo kami." Ito ang taong nagtuturo sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako ng mga bagay na laban sa mga tao, sa kautusan, at sa lugar na ito. Bukod dito, nagdala din siya ng mga Grego sa loob ng templo at dinungisan ang banal na lugar na ito. Sapagkat kamakailan lamang ay nakita nila si Tropimo na taga-Efeso na kasama nila sa lungsod, at iniisip nilang si Pablo ang nagdala sa kanya sa templo. Nagkagulo ang buong lungsod at sama-samang tumakbo ang mga tao at dinakip si Pablo. Kinaladkad nila siya palabas ng templo, at agad na isinara ang mga pintuan. Habang binabalak nila na siya ay patayin, nakarating ang balita sa pinunong kapitan ng mga bantay na ang lahat ng nasa Jerusalem ay nagkagulo. Agad-agad nagsama siya ng mga kawal at mga centurion, at tumakbo pababa papunta sa maraming tao. Nang makita ng mga tao ang pinunong kapitan at ang mga kawal, huminto sila sa pagbugbog kay Pablo. Pagkatapos lumapit ang pinunong kapitan at dinakip si Pablo, at nag-utos na igapos siya gamit ang 2 kadena. Tinanong niya kung sino siya at kung ano ang kanyang ginawa. Ang ilan sa mga tao ay sumisigaw ng isang bagay at iba naman ang sinisigaw ng iba. Dahil hindi makapagsabi ang kapitan ng anumang bagay dahil sa ingay ng lahat, nag-utos siya na dalhin si Pablo sa loob ng kampo. Nang dumating siya sa hagdanan, binuhat siya ng mga kawal dahil sa karahasan ng mga tao. Sapagkat ang karamihan ng mga tao ay sumusunod at patuloy na sumisigaw ng, "Alisin siya." Nang dadalhin na si Pablo sa loob ng kampo, sinabi niya sa pinunong kapitan, "Maaari ba akong magsabi ng isang bagay sa iyo?" Sinabi ng kapitan, "Nagsasalita ka ba ng Grego? Hindi ba ikaw yung taga-Ehipto, na dating nangunguna sa paghihimagsik at nagsama ng 4,000 terorista patungo sa ilang?" Sinabi ni Pablo, "Ako ay isang Hudyo, na mula sa lungsod ng Tarso sa Cilicia. Ako ay mamamayan ng isang mahalagang lungsod. Nakikiusap ako sa iyo, hayaan mo akong magsalita sa mga tao." Nang bigyan siya ng pahintulot ng kapitan, tumayo si Pablo sa hagdanan at sinenyes ang kanyang kamay sa mga tao. Nang magkaroon ng labis na katahimikan, nagsalita siya sa kanila sa wikang Hebreo. Sinabi niya, "Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na bukas ang aming mga puso sa iyong gabay. Tulad ni Pablo na sumunod sa iyong tawag kahit na maraming hamon ang naghihintay. Bigyan mo kami ng lakas ng loob upang manatiling matatag sa aming pananampalataya, kahit na harapin namin ang mga pagsubok o hindi pagkakaunawaan. Tulungan mo kaming tanggapin ang pagkakaisa ng Espiritu sa aming pamayanan, na nagpapakita ng pag-ibig at suporta sa isa't isa, tulad ng ginawa ni Pablo. Punuin mo kami ng habag ni Kristo. Amen."